Nung araw na to ay meron nga akong natanggap na gift galing sa city namin. Last September po kasi ay Employees Appreciation Month nila. At isa nga po yung shop namin sa mga nag-participate para magbigay ng discount sa mga employees ng city. At ang ganda nga din ang binigay nilang wall clock. Bagay na bagay talaga dito sa shop namin. Eto nga po pala yung mga po-order naming cake nung September at hindi ko na nga din po siya na-film lahat at hindi ko na din po siya na-upload kasi nga alam niyo naman na sobrang busy talaga kami araw-araw. Eto nga po ay mga po-order namin siguro nung mga last week na ng September. Ang dami na nga din pong nakatambak na videos dito sa phone ko at minsan kailangan ko din talagang mag-upload kasi na-full storage na talaga ako. Kaya pasensya na po talaga sa mga clients ko na hindi ko na po na-film yung mga cake orders nila. Matapos nga namin gawin lahat ng cake orders nung araw na to, isa-isa naman namin silang nilagay sa mga box nila. Sana tatandaan ko ay maaga pa po kasi yung pick up time ng mga cake na to. Pero everyday maaga pa rin naman po kami pumupunta ng shop para i-assemble at para i-arrange itong mga cake orders namin. As much as possible ay hindi ko po talaga gusto na inaasa ko po lahat sa staff ko yung mga gagawin ko. Mas prefer po talaga namin ng partner ko na kami po talaga mismo yung nagbabox ng mga cake orders para ma-make sure na rin namin yung quality ng cakes na isa-serve namin. Nung matapos ka namin i-box lahat ng mga cakes ay agad naman namin ginawa yung mga po-order namin na kailangan kinabukasan. Ito nga pong ginagawa ko ay mini 2-tier po siya at ang size po niya ay 6x4 bottom and 4x4 top. Actually hindi na po talaga ako gumagawa ng ganitong size ng 2-tier cake. Pero meron kaming client na nag-request na ganito daw yung size na gusto niya sa 2-tier. And since as much as possible ay gusto namin maging flexible sa mga request ng clients namin. Hanggat kaya po namin ay hindi po talaga kami nagde-decline na request ng mga clients namin. At syempre, kino-consider din po namin yung budget ni client. And since weekday nga to at gumagawa nga ako dito ng cake, yung partner ko naman ay nagsiserve ng ice cream sa mga students na bumibili. Meron din naman kaming staff na tumutulong sa kanya, kaya ako na lang yung gumagawa ng mga cake orders namin. Ito na nga po yung finished look na tong mini 2-tier cake at meron nga din po kaming pa-order na tong mga puto cheese. Sa isang styro nga po ay 50 pieces po yung laman ng puto cheese at meron din kaming macarons at etong kutsenta. Since 2019 pa nga po etong recipe ko and through the years ay nag-i-improve nga po siya. Gumawa nga din po ako nitong ube buttercream at ifa-frosting ko siya sa ube de leche namin. Napaka-stable nga din po nitong buttercream na recipe ko at ginagamit ko nga din po siya dito sa ube de leche inatab namin. Isa din talaga tong ube de leche sa mga bestseller dito sa shop. And since marami nga kaming naka-line up na orders ay unti-unti naman namin tong ginagawa habang nagsiserve ng ice cream yung partner ko. Dito naman ako sa likod gumagawa ng mga cake orders. Dito naman sa customized cakes namin, ang gamit kong frosting ay yung Whip It Classic. Kung beginner po kayo at hindi nyo pa alam kung paano i-prepare si Whip It, ay meron po akong tutorial video kung paano ko po siya prepare. Tanduay nga yung theme ng cake na to at soft icing and printed details lang po yung request ni client dito. Nung natapos ko na nga yung cake na to, ay nag-double check ako agad sa list of orders namin. At doon ko nga napagtanto na nagkamali ako sa flavor. Eto nga pong tanduay theme dapat ay 6x4 ube chiffon po yung flavor na request ni client. At vanilla nga po yung finrostingan kong cake, pero meron din naman akong na crumb coat na 6x4 ube chiffon. Kaya wala talaga akong choice kundi i-scrape lahat ng frosting dito sa cake. Sa likod nga po ng mga magagandang cake na ginagawa namin ay meron din talagang mga pagkakamali minsan at hindi talaga natin maiiwasan to. Palagi ko ngang sinasabi na everyday is a learning process kaya okay lang po na magkamali tayo minsan. Anyway, ginawa na nga din po pala ng partner ko etong isa pa naming po-order na 2-tier cake. Para nga po dito sa cake na to ay gagamit po kami ng dummy styro at ang size nga po ng cake ay 8x5 bottom and 6x6 top. Classmate ko nga po ng high school yung umorder ng cake na to at dati ko na nga po siyang suki nung home baker pa lang ako. Flavor nga po ng cake na to ay choco moist with choco mousse filling at eto nga po yung napili ni client. Simpleng design lang din yung request ni client dito at gagamit lang kami ng toy topper na binili ko lang sa baking store. Isang celebration na lang po kasi yung ginawa nila para sa christening at sa first birthday ng baby boy niya. Kaya para mag-meet halfway po yung budget niya at yung pricing ko ay nagsuggest na lang ako na ganito na lang yung gawin namin sa cake niya. Kaya kung meron man po kayong specific budget ay flexible po talaga ako at pwede ako mag-suggest sa inyo kung ano lang ba yung kaya na size para sa budget ninyo. Napagawa nga din po ako nitong customized name topper para mas maganda po siyang tingnan. At ito nga din po yung toy topper na pinili ko po sa baking store na malapit dito sa amin. Gumamit nga din po ako dito nitong plastic na balls at ang accent po niya ay white, blue, and gold. Maaga pa nga po dapat yung schedule ng pickup nito kaso nakalimutan nila client. Kaya bumalik pa nga talaga sila ng shop para kunin tong cake. Nag-add nga din ako dito ng star na draggies at eto na nga po yung finished look na tong cake natin. Eto nga din po yung iba naming po-order na hindi ko na nga rin na-film. At sobrang thankful po talaga namin na kahit nakakapagod ay eto po yung way of blessing ni Lord sa amin. At super thankful din po ako sa mga clients namin.